So this morning no is another theme for July, and that is the goodness. Goodness ang ato ang topic karon, the fruit of the spirit na goodness. And we wanted to start where kinsa gyud ang good, and it's God. The goodness of God, no? So let's go back to the character of who God is. Tungod kay ang goodness man good nga result siya or bunga siya sa Holy Spirit is tungod na siya kay connected ta sa vine, connected ta sa Dios, and mamunga ta og goodness. Let's all stand up as we read the word of God today and honor him with his word, through his word. Psalms 34 verse 8. Holy Spirit, thank you sa pulong nimo karon nga among madungog. Thank you that Lord Jesus Christ, you're the bread of life, and kami tanan karon mahimong mukaon sa imong word, mahimong mabusog ug mahimong ready for another battle karong simanaha. Lord, let your word be our foundation, and we pray that your word will speak to the innermost man sa matag usa nga naa diri. Use me as your instrument today. In Jesus' name, amen. Now, our topic today is the goodness of God. Now, that we have a good Father. And igsuon, ang character nga goodness, it is something nga mauna siya'y makapaset apart nimo kaysa sa uban. You may not speak the word of God to your family or circle of friends. Dili man siguro ka magwali nila. But ang imong pagkamaayong tao, mauna siya igsuon ang makita nila. Bahag, wala pa ka nag-share og verse. Ang imong pagkamaayo, you as a person, nga makaingon sila that you're good. You have a good heart. You are good as a whole. Kung pangutanon ng imo ang paryente, pangutanon nimo silingan, pangutanon ng imo ang kauban sa trabaho, makaingon jud sila nga lahi ka. And that is because of the goodness in your heart and the goodness of your character. No dili man kita tanan trained or anad nga mo share sa gospel diritso. But if you as a person decided to be a good one, then you are the Bible that these people are looking at. Ang imong pagkaikaw. And that goodness is a result because you experience the goodness of God firsthand. Ikaw mismo nakasinati ka sa kaayo sa Dios. Mao nang ni-decide ka to be a good person as well. As we study the goodness of God, let us understand today his character, understanding the goodness of God. As we understand the goodness of God, remember that God's goodness is not just something that He does. It is who He is. Ang iyang pagkamaayo maugyud na siya. Dili na siya pakitang tao, dili na siya murag, okay, God is good. But God is really, ang pagkamaayo niya, it's who He is. The world that we're living in today, where fathers fail, and the picture of a father sa matag pamilya nato lain-lain, and daghan sa atong mga papa nag-fail, daghang papa nga nagbisyo, and nasakitan ng mga anak, daghang papa nga tapulan, wala nang hita o panginabuhian nga tarong, and dili sila kapa-eskwela silang mga anak. No, ang basic kaayo nga role sa papa is to provide para naay makaon og naay mapa-eskwela og naay sinina iyang mga anak. Before ka mosulod og kaminyoon, before ka mahimong papa, dapat ready ka nga mo-provide para sa imong anak. And most fathers fail in that area. Ang daghang papa nakapasakit sa ilang mga anak because nangabit sila.
And pag mapasakitan nila ang ilang wife, labaw sa tanan, napasakitan nila ilang mga anak. And so, fathers, majority of them failed. And ingana kadako og role ang papa. Yes, daghan kayong asawa nag-fail, daghang babayi nag-fail. But kung tanawon nimo ang Bible, ang highlight sa Bible are fathers, kings. When you read the Bible, you don't read women there. Because ang gitagaan sa otoridad, sa dako kaayo nga responsibility, lalaki gyud, dili babae. If you see today women who are standing up para sa pamilya because ilang bana nag-fail. If makakita ka karog asawa nga halos wa nay pahulay, wad og trabaho because iyang bana nag-fail dara nga area. Because sa tinud-anay, pwede gyud ang babae mo pahulay kung nasa'y bana nga tarong. Amen? And because fathers or men fail, it's so hard for all of us to understand when someone will tell us that we have a good father. Maglisod tag understand ana ang kalalom ana because wala tay kasinatian nga maayo ang imong papa. Dili na siya something imo rang itudlo sa person nga we have a good father in heaven. Because imong mind o imong heart would say, what man jud ko kazulay ana oy? Really? Is God really a good father? Kaya ang imong experience sa usa ka papa perting paita. There are fathers nga nang molestya, there are fathers nga maupay mag-drugs sa sulod sa balay. There are fathers nga asawa ang nagwadwad og trabaho og siya mo trabaho lang ganahan. And when you grow up in that kind of father, lisod kay sa imo sabton sa imo ang alimpatakan. When someone would tell you, or a pastor would tell you, or a friend will tell you that you have a good father in heaven. And because of that, mahimo igsuon nga ang imong kasing-kasing o gunahuna, permanente siya mutuo ngadto sa pagtulunan nga you're on your own. Kung di ko mulihok ani, wa gyud ni. Kung di ko maningkamot, wa gyud ni. Kung di ko magkuha, imo ba? Akong kusog, akong paningkamot, akong plano, ako. Tungod kay wa man ka maanad nga naa kay Papa. Amen? Naanad ka sa independent na spirit nga I have to do it on my own because I don't have anyone nga pwede kasandigan. One of the things na gitudlo sa daghan nga theologian or daghan nga speakers is that pag ang babayi magminyo siya, ang fathering mangadto na sa iyang husband. The transfer of fathering ngadto na sa iyang bana. So women are like naa sila'y papa, sa dalaga pa sila. Pag maminyo siya, ang father sa iya ang kinabuhi is the husband. The husband who will provide, the husband who will love, the husband who will take care. And what's happening today is that the enemy nahimo siyang magmadaugon or victorious in destroying the fathers sa atong mga balay. That's just truth. That's the reason why nganong mo gasto ta, nganong mo spend tag time, nganong mo hatag ta og kwarta og budget for the youth, because, and even children, because kung matudluan nato ang mga bata nga lalaki o mga youth nga lalaki early on, sa insakto, one day kung mahimo silang fathers, they will be amazing fathers. It's hard nga itudlo nimo ang Biblia to someone nga tigulang na. Because moingon na siya, nag-una pa ko ninyos duyan. You cannot teach old dogs. Di bitaw. Lahi ito. But you know, in Exodus 34 verse 6, the character of God is that He's a good Father. The Lord, the compassionate and gracious God, He's slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ang Ginoo nga imong giila is a God
who is compassionate. Grabe kay siya ka maluluyon, maskin ga balik-balik nakagbuhat og sala, di siya muhunog higugma nimo. Ang uban mo biya na nimo, ang uban di nakaagwanta nimo. Ang uban mo ingon untag mamatay ra ka. Kay di na gyud sila kaagwanta nimo sa imong balik-balik nga sayop nga gibuhat. But there is someone who will never give up on you. God. Iyang compassion is immeasurable. Iyang gugma dili gyud matugkad. And He is slow to anger. Kay kung ang Dios dili pa siya slow to anger, murag ni abri na sigurong yuta no, nagipangkaon na tatanan. And lahi ra ba sa unang panahon? Pag masuko ang Ginoo, apil gyud clan, pati yung tanan, pati bata. Is God really a good God? Nga pag masuko siya sa una, tibuok clan man gyud makasakala ang papa. Apil tibuok clan man gyud, apil bata. Kinanglan walay mabili na nga clan kay kung naa pa dili gyud mahimot ng Ginoo kung masuko siya sa unang panahon ing ana gyud ka grabe. But today we have experienced that God is slow to anger. God has given us another chance and another chance and another chance. So character siya sa Ginoo. God's character as a good father. Number 1, if lisod sa imo karon i-picture out nga naaday kay maayo nga Papa God in heaven, then understand the truth that yes, nag-fail ang imong Papa here on earth. Yes, imong Papa dili siya maayo nga provider, tapulan siya, nagbisyo siya, nangabit siya, whatever, unsay gibuhat sa imong amahan. But ang truth is that naa kay Father in heaven nga nag-provide for you. He is a good provider para nimo. And no, in Matthew chapter 7, verse 9 to 11, gihangyo nako tanang youth to please read. Ang papa nga tawhanon, kung mangayo iyang anak og bread, di gyud niya tagaan og snake or stone, right? Like kung mangayo bread ang imong anak, imo ginang lutuan, imo ginang pangitag pamaagi nga makakaon siya. And the Bible says, how much more is your Father in heaven? Kung mangayo ka sa iya o good gifts, He is able to give it to you. Ang key igsuon is nakasabot ka sa kinailadman nga naa kay amahan. O sa, because man gud nag-fail atong earthly father, kuanta mga independent ag spirit, kanang, and I am not exempted. Kana bitaw, diskartian ko ni, pangitaan ko ni pamaagi. Malimot ta ba nga, pwede man day ko mo ingon nga pa, dato man jud kay ka pa? Nya imo man gyud ni tanan, luwasa sa ko karon ani nga sitwasyon? Because you're my provider man gyud pa. And it's so hard for human as we are, it's so hard to just, really? I could ask good gifts from my Father? That's why the Bible says in the book of Proverbs, nga ang asawa nga maayo, gasa gikan sa Dios. Imong asawa nga naadara ron, no, gasa na siya gikan sa Dios. Amen? There's a God nga able maghatag sa imong maayo nga asawa. Nya ang asawa nga di maayo, ikaw mo'y nagpili ana, wa ka na ngayo sa Ginoo. Nagdesisyon kag imua, busa agwantaha. Amen? So sa mga batanon nga lalaki, pangayua sa imong Dios amahan, ang asawa. Ayaw gyud patakag desisyon. Kay masayop ka dihang bahina, imperno gyud imong kinabuhi aning kalibutana. Pero nay kaluwasan diha gikan sa Dios. Amen? Nga maluwas mong duha. Now, He's a good Father because He always protects. Ang mga amahan, ang pinaka-basic nga ilang kaya buhat or ilang role as a father is provide shelter para sa mga anak. Mao nang dili basta-basta ang pagsulod sa kaminyoon.
Sa uban no, sayon ra kayo magdulog-dulog, ingnan na mo mga youth pag-repent na. Sayon kay sa inyo magdulog-dulog, abi gyud ninyo kay kini. True love. True love bitaw. Inig naa na nay anak, makaanak mo, ma-true love man gyud. No? Because ang role man good sa pagka-lalaki o pagkaamahan, mag-provide ka and mag-protect ka sa imong pamilya. Tagaan gyud nimo nag-roof. Tagaan gyud nimo nag-shelter. And i-protect nimo siya from any harm. Mao na siya igsuon nga it's a reminder sa ato no nga naaday kay Papa God in heaven. Nga kung grabe na kay ang tira sa kaaway, pwede gyud ay kang moingon nga pa i-protect ko against the arrows of the enemy. Ang yawa gusto niya gubaon ka, patyon ka, di nakakahunang-hunag tarong. Ang yawa gusto niya discourage na kay ka nga murag dili nakakabakod, and that's all a lie. Because the truth is, kung mubarog lang ka sa pagtuo, makita nimo na agyud kay amahan nga makiglaban para nimo. And di gyud siya musugot nga modaog ang kaaway because anak kag Dios. Ang character sa tong Ginoo is that because He's a good Father, He protects. Psalms 23 verse 1 to 3, gihangyo nako tanang mga lalaki, old and young, to please read. No, it means that naadyo kay magbalantay, shepherd. Someone mo protect nimo, someone kung naay mo attack sa imo, someone nga makigera para nimo. And every time you feel like you're alone, every time you feel like wala na gyud ni, lisod na gyud ni, wala na gyud ni pag-asa, you are wrong. Because you have a Father in heaven who is good and He will protect you. Maybe for now, tan-aw nimo, uy, murag didaog man ang kaaway. But ang tinuod igsuon, because anak kag Dios, dili gyud siya magmadaogon. And number 3, as a character niya as a good father, is that He pardons. You deserve to be punished. You deserve nga dapat ani ang buhaton sa imua because of what you have done, and di ka mahadlok mo buhat og zala. But because you have a good Father, He's willing to pardon you. Dili niya ipaabot sa imo ang punishment that you deserve. Because the Bible says in 1 John 1:9, kung mangayo lang jud kag pasaylo igsuon, iya kang pasayloon, and iya akang i-purify. Iya kang bag-uhon gikan sa kinabuhi nga makasasala. No, and that's a promise of God. Now, I would share today biblical examples of the goodness of God. Number 1, now let us be reminded of what happened to Joseph in Egypt. Now, what happened in Joseph was like he was betrayed sa iyang mga brothers. He was sold. And he was imprisoned sa sala nga wala niya gibuhat. And Joseph went through grabe nga kalisod o kapait. Nga unfair kayo. Unsay nahitabo sa imo today nga grabe ka unfair? Nga tan-aw nimo grabe. Giilad ba ka? Gisaaran ba ka? Wala gitinuod? Nagsakit ba ka? Na wadan ba ka? What happened to you today nga makaingon jud ka, deserve ba gyud nako? Murag dili jud nako ni deserve. And Joseph, as young as he was, no grabe, gitabangan siya sa tanan niyang igsuon. But there is one brother, si Judah, nga niingon dili na to siya patyon. And the goodness of Judah in the life of Joseph, because siya lang ang brother nga niingon nga, dili na to patyon si Joseph. No? Ato lang siyang ibaligya as a slave. And because of that goodness of Judah,
From the line of Judah came David, and from the line of David came Jesus. You know, the goodness that you've done today, abi ra nimo wala ra na, but your children's children will be able to be blessed. Tanan igsuon. Wala nakita ang Dios. Kana bitang in spite of the bad that happened to you, you remain good as a person. Ang moani ana imong pamilya, og imong mga apo, og ang lineage nimo igsuon. Joseph, because of the goodness in his heart as a person, and Joseph, no, nakasabot siya nga naa siya'y Diyos. And Joseph walked rightly before God. Nipasaylo siya, wala siya nag-declare of justice. Let God be God. Because the world that we live in today is a world that's so unjust. Kung tan-awon nimo no ato ang legal system, ang naay kwarta sila nagyoy makalusot. Ang mga pobre mapriso dayon. Eng na imong tapad, busa ay gyud pagbuhat og dautan na mapriso gyud kadayon. Wala para gyud ta nga dato. Mao ing ana ka unjust gyud ang kalibutan. Ang naay kwarta ra gyud makalusot. Pag pobre ka, priso kadayon. Ing ana ka unjust. But that doesn't, change the fact that our God is a good God. Siguro wala kay justice sa ning kalibutan na, pero ang Dios mo ay maghatag og justice nimo og nako. Nga ang dautan, mahimog yung mag-suffer. Joseph understand that, and the Lord was with Joseph, and the Lord promoted Joseph into power. And Joseph became second in command ni Pharaoh. Joseph in Egypt experienced the goodness and the favor of God. And that sa grabe nga kasakit o kapait o ka-unfair nga nahitabo ni Joseph, he trusted God. Wala siya ni wave sa truth that he has a good father. And so Joseph experienced kung unsa ang kaayo sa Dios. Second example nato, o di ba nihang akong laptop? So Joseph said in Genesis 50 verse 20, gihangyo nako tanang mga babayi to please read. Kinsa naka-experience nimo being nga murag grabe imong gibuhat na harm gyud ko? Kita ba tanan nga kanang naay nahitabo sa imong life nga makaingon jud ka paita na harm gyud ko? Nga makaingon ka ba nga ang imong heart moingon gyud siya nga Ginoo kung maayo ka nga Dios, nganong naharman ko oy? Nganong naharman ko? Nganong grabe asa ka Ginoo? Why would a good God allow you to be harmed? If God is good, nganong naharman ka? If God is good, nganong naama ka sa pamilya nga imong papa, grabe ka way ayo. If God is good, nganong na-rape man ka, nganong na-molested man ka. If God is good, nganong gi-deceive man ka, nganong giilad man ka, nganong na-expose man ka sa grabe nga pait kay nga kinabuhi kung maayo ang Ginoo. And these lines igsuon are the lines of those people who would say there is no God. Kay kung naapay good nga God, nganong bati, lisod, pait kaya kong giagian. And as a Christian today, you have to stand and learn to defend not other people, not even your religion, not even whatever, but to defend your mind and your heart sa tanan nga madunggan nimo in social media, and even your friends who would say that what if God is good, why am I suffering?
If God is good, nganong na-rape man ko? If God is good, nganong nangabit akong bana? If God is good, nganong napobre mi? Nganong nailad mi? Nganong nawala among money? If God is good, asa man siya, nganong wala man ko niya gisave? The same with Joseph. His own brothers, maoy nagpapatay niya, maoy gusto nga mawala na siya. Yang own brothers mo ay nagpahimo niyang slave sa Egypt. And in Egypt, napriso siya, even if wala siya sala. And ikaw ug ako, mao ni siya ang kanunay nga mudagan sa imong heart of mind. That your friends or social media will tell you, why would a good God allow pain? Why would a good God allow suffering? Why would a good God allow Africa nga daghan kay walay kaon dito? Or why would a good God allow war? Nga nangamatay ang mga naa sa Palestine or Palestine. Or daghay nangamatay sa Israel. Or nganong gagera ang kalibutan. Why would a good God allow that? The answer is because ang kalibutan igsuon sa panahon ni Adam ug ni Eve sinned. And sin entered into the world. And the world and the people in it are not afraid to do sin. Dili kabubuton sa Dios nga mag-suffer ka. Dili kabubuton sa Dios nga naa ka anak nga pamilya or siya imong papa ug mama. But ang imong papa ug mama decided nga buhato na nila. Imong papa nag-decide na mag-drug siya. Imong papa nag-decide na mangabit siya. Imong mama nag-decide na magsugal siya. Imong mama nag-decide na biyaan ka. Or imong papa nag-decide na biyaan ka. But God never would want you to experience that. Because ang tao igsuon na ay free will. Dili ka robot. So kung mo-decide ka nga mag-drugs, mo-decide ka nga dili mo eskwela, mo-decide ka nga migniyo sa'yo, mo-decide ka nga whatever bad that you wanted to do, then that makes the world in your life painful. But the heart of God, dili siya gusto maingana ka. Joseph understand that yes, iyang mga brothers intended to harm him. Pero wala na o dili na makausab nga ang plano sa Dios mahimong mababagan. The good news is that maybe imong papa nag-fail. Maybe maglisod kag imagine karon og a good father because wa gyud ka kasulay ana. But the truth is that kung unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi, it will happen as you partner with God. Bisan pagikan kag pait nga pamilya, bisan pagikan kag lisod na pamilya, bisan pag nailad ka, bisan pag nasayop ka sa mga decisions. When you decide to partner with God, and when you decide to just trust in God and surrender in God, then God is able nga kung unsay plano niya para sa imong kinabuhi, mahitabo gyud na. Walay evil nga makababag sa plano sa Dios in your life and in my life. Kana mo'y nasabtan ni Joseph igsuon. Nga yes, biktima siya. Yes, pait iyang giagian. Pero you intended to harm me. Ingon siya. But God intended it for good. God intended it for good. Because you have a good father. Amen? Ingna imong tapad. Maayo ang atong amahan. Second example is the prodigal son. In Luke chapter 15, verse 11 to 32, the story of the prodigal son is a picture of God's goodness that is able to forgive us bisag unsa pa kalalum na ang imong sala igsuon. Bisag unsa pa kalalum ang imong sala, ang pagpasaylo sa Dios nimo ug nako is available. The story of the prodigal son, the son wasted everything. Like unsay dapat para sa iya, gi-choose niya to waste it. Nagparty siya, nag-inom siya, nang babayi siya. Tanan kwarta nga iya ang gipangayo nga bahin niya as an inheritance, bahalag buhi pa iyang amahan, gihurot niya.
And he ventured in business that fails. And na timing, nga ang lugar nga iyang giadtuan, na ay famine, na ay kagutom. Because, remember this, every time ang anak, mopalayo siya siyang amahan, mo experience siya kagutom. Every time ang anak, magbuot sa siyang gusto, apart from the plan sa imong Papa God in heaven, mo experience siya kag famine. Because in your house, your Father in heaven will always provide bread for you. And that bread is His provision for you. Pero sa gara sa anak, gusto man yun, buhaton, tanan atong gusto. Walay, di ko gusto na magbuot sa kuha. And we wanted to do what we wanted to do. Magpalayo ta sa atong Papa God in heaven. And like this prodigal son, he wasted everything. Pero one day nakarealize siya, nga dito sa among balay, ang mga suluguon sa among balay, lami kayo pagkaon. Sa dihang nipuyo na siya sa mga baboy, nikaon na siya sa pagkaon sa baboy. Imagine, mag-ilog pa sila sa baboy. That worst. And nakarealize siya one day, muli ko sa among balay, muingon ko sa akong papa, pasaylo ako pa. Bahalag himuon ako ni mong servant, dili na anak. Because naka-remember siya nga sa ilang balay, ang mga servants dito, lami kayong pagkaon. Makakaon gyud. And so he went home. And the picture of God the Father, sa dihang ni-decide ang anak nga muuli siya sa ilang balay. Pagkakita pa lang niya sa iyang anak sa layo, nga ang akong anak naglakaw na pauli, the father ran. You know, in the Old Testament, ang sinina sa mga lalaki, Jewish nila nga sinina, is taman sa kiting, sa ilaang heel, ang covered sa ilang sinina. Naa sila murag covering yun ba? And dili allowed sila nga makitaan ang ilaang lower leg or below sa ilang knees nga leg. Dili na allowed sa ilaa. It's shameful sa mga lalaki dito. Part sa ilang culture. But you know what the father did? Iya ang gibira, ang iya ang sinina, and ran. Because the attire nila sa ilaang culture is, mura siya na i-duster ang lalaki nga, murag fit. You really cannot run with that attire. And the father needed to pull that up. And the father ran towards his son and embraced him and welcomed him again. Igsuon, ing ana kamaayo ang amahan. Nato sa langit. The moment mo decide pa lang ka, Ginoo, mo pasaylo ako sa akong nabuhat, Ginoo, mo balik na ko dira nimo. Ang Ginoo open arms, running towards you, embracing you again, and would say, welcome home, my son. Because He's a good God. A lot of times, no, in Luke 15:20, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Igsoon, so many times, ang Diyos wala na to gilove like He deserved. Because human as we are, we have this tendency to like, ma-priority nato, number one, ang atong future. Nga naman nga sige man tagtrabaho today, negosyo today, and ang Ginoo dili nato siya first priority, because hunahuna nato, ang atong kaugmaon nakasalalay sa atong pagpaningkamot. Which is true. That is true. Kay kung tapulan po ka, wa po kay future. But so many times, God as a father is waiting for us to come back home. Because it seemed like we wanted to do what we wanted to do, and we forget na naaman day ko'y amahan. Naganahan kaayo siya nga mag-istorya mi. Naganahan kay siya nga mag-spend time me together. Naganahan kaayo siya nga close kaayo ming duha.
So many times, mabisita sa daghan nga mga butang and we forget na naatay amahan na ganahan kag intimacy sa tua. Kanang close kay mong duha ba? But in spite of that, nga kitay magpalayo sa yaa, He is able to pardon us, forgive us, and welcome us again. Number 3, example of the goodness of God. In Mark chapter 1, verse 40 to 42, there's a leper. Naa siya'y leprosy. O niya, sa unang panahon, mura na siya COVID, na kinahanglan ka ipalayo sa mga tao, and naay lugar para ninyo, niya, dito ra mo tanan magtipok, di mo makasulod, diri sa sulod gyud sa city. Tungod kay, para di mo makatakod, kinahanglan ka i-quarantine, ang ana ng leprosy sa unang panahon, kay wa man siya tambal. And this is a picture of God's compassion. In Luke chapter 15, an outcast, a leper, in Mark chapter 1, verse 41. Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Sa kaning nga scenario igsuon, walay dapat muduol in a certain pila ka kakalayon ang usa ka leper o ang tawo nga walay leprosy. But Jesus had a close contact with the leper and touched him. That's the goodness of God. No, a lot of times wala na'y ganahan nimo, wala na'y makasabot sa imua. A lot of times gikapoy ng mga tao nimo. Ang imong tapad, kabalo ko, nga gikapoy na kanako. Gikapoy na siya sabot sa imua. Sakto gyud, hapit na ko di kaagwanta nimo. Hapit na gyud ko di kaagwanta nimo. But you know, your God, my God, is a good Father. Nga maskin pag i-reject ka sa tanan, igsuon na gyud someone nga willing yung kaayo mo embrace nimo and willing mo ingon sa imo be clean. Sometimes no, people would see you as wala na gyud ayo, palpak, someone nga mauna na, and people will blame you because of course nasayop jud ka sa imong decision. Ano palpak gyud ka? That's a given already. And people will blame you, people will ridicule you, people will get away from you. But in those moments and so on where you're like a leper, that you feel rejected, you don't feel loved or important, God is a good Father who is willing to accept you and embrace you and cleanse you once again. Igsuon Ginoo ra gyud. Mao ni siya nga truth. Nganong pwede ka mo decide today to be a good person? Kung nakasinati ka that you have a good Father. You cannot give something wa nimo madawat sukat. Pero kung nakadawat ka, nga murag ako magyud ang leper, palpak, makasasala, walay ayo, hugaw. Pero my God is willing to embrace me and to cleanse me and give me a brand new start. Kung naka-experience ka ana igsoon, sama sa akong na-experience, muingon yung ka, I will be a good person to others. Tungod kay nasinati nimo ang kaayo sa Dios. As a conclusion today, our response to the goodness of God is how do we respond? Number 1, worship Him with a grateful heart. In spite of the pain, in spite of the failure, in spite of everything imong giagian karon, choose to worship Him every day with a grateful heart. Kanang imong heart is dili gyud siya complaining. But Lord, naglisod ko. Lord, nagstruggle ko. Lord, nasakitan ko. But thank you. Thank you because, number 1, number 2, number 3, train your heart to be grateful. And number 2, trust Him in every season. Because your God is a good Father. People will fail you. People would promise something and dili nila ma-accomplish and masakitan ta.
But there is someone who is true to His word. And there is someone who will fulfill what He promised to you. And you can trust Him. No ka na bitong, kadaghan na ka ni trust ba, pero nag-fail ang tao. Nagsaad, wala niya tumana, ay nasakitan ka again and again. But there is a good God nga pwede nimo saligan sa imong kinabuhi. Kana bitang kung ihatag nako kung kinabuhi sa imong Ginoo, mao na siya decision igsuon. Nga lisod man kay na nga path. Pero because He's a good God, He can be trusted. And His word is always true. And number 3, so Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good. For the good. Maybe today, what happened to us is so bad. What happened to us is so hurting. What happened to us is, di ka kasabot na nung kinahanglan maingana. But in all things, God works for the good of those who love Him. Bati man siya on the outside today, sakit man siya on the outside today. But months from now, years from now, you can look back and say, maudi ang nahitabo to. God is still good to me. And lastly, reflect His goodness to others. Be a good person. Choose to be good as a person. Because you have received that goodness and you are willing to reflect that goodness to others. Sama sa akong giingon kaganina igsuon. Kung naa may Biblia nga naglakaw, bahalag dili ka mawali, ikaw na. Nga ang mga tao nga nakailan nimo would say, maayo kang tao because anak kag Dios. Amen? Let us all stand up as we close today.